here's the second day of my solo Sagada travel. Itong araw na to is dedicated for Sumaging Cave. So, pagpupunta ka dun sa kanilang tourist hub, magsiset sila ng group para makapag-caving kayo dito sa Sumaging Cave. Marami ako nakita online about this cave at nakita ko na mababasa ka talaga, tapos may mga aakitan ka pang rope at saka sobrang challenging daw to. Nung bago ako pumunta, sabi ko hindi na siguro ako pupunta dun sa cave kasi parang hindi ko kaya. Pero nung andun na, sabi ko babayaran ko rin naman yung mga fees. So puntahan ko na to. So ayun, nagdala ako ng flashlight. Yung flashlight na gamit ko niyan is yung sa bike ko na flashlight, which is very dependable. And highly suggested ko rin yung flashlight na yun kasi mas malakas siya. At pagpasok dito sa cave ko, akala ko yung cave yung parang simpleng cave lang, pero hindi pala. Napakalalim pala niyang cave na to. Kung susumahin mo, parang mga nasa 20 floors na building yung bababain mo. Kasi na-realize ko yun nung paakyat na nakita ko ganun pala kataas yun. So dito yan, nasa Bukana pa lang kami. Medyo marami-raming tao na dito, pero dahil umaga nga ito, hindi siya ganun ka-crowded. So, that's the best siguro para mag-caving. At eto yung anak ng guide, yung nagbe-video sa akin dito. Mabuti naman meron tayong taga-video para meron tayong mga magagandang point of view ng mga bato dito sa cave. Itong part na to, dahan-dahan lang dapat kasi hindi mo alam kung madudulas ka sa mga bato. At tapos itong part na to, ito medyo malalim na to, dito na yung magpapaa ka. So iiwan mo na yung tsinelas mo dun banda sa mga bato kasi sobrang slippery na tong lugar na to. Tapos makikita nyo na yung tubig sobrang lamig, tsaka parang therapeutic yung tubig na to. Parang meron siyang nabibigay na magandang therapy sa paa mo kapag lumulusong ka sa tubig. Kaya lang kailangan dahan-dahan ka lang kasi hindi mo alam na may mga butas tong nasa ilalim ng tubig, may mga sobrang lalim. At ito na nga yung first time ko makakita ng, hindi first time ba? Basta ito nakita ko ng stalactites and stalagmites. Ito pala yung tinatawag nila. Nakita ko lang to dati sa siniskwela. Ayan, sobrang linaw ng tubig at saka sobrang malamig. Mabuti nga't kinakaya ng ilaw ko dito yung sobrang dilim na kuweba. At makikita mo itong mga rock formations. Ito yung pinakamaganda sa lahat. At dito, ito is sa mga pinaka-challenging kasi may mga butas yan. Yung sinasabi kong butas na kapag nahulog ka dito sa mga butas na may tubig niyan, sobrang lalim pala. Dapat alam mo yung tatapakan mo. Dapat sundin mo talaga yung guide. Pag sinabing left foot, kailangan sundin mo yung left foot. At eto, nakababa na ako sa pinakadulo. At eto na nga yung sinasabi nila na kailangan mo mag-rappelling gamit yung rope. Makita ko pa lang yun, no? Kakayanin ba natin to? Halos lahat kasi ito lang yung way para makabalik ka sa taas. Wala ka ng ibang dadaanan, walang lusutan. Pagdating mo dito, kailangan akitin mo ulit yung rope na yan para masabi mo na survive mo itong Sumaging Cave dito sa Sagada. Ito yung mga kasamaan ko sa tour. Tingnan mo, kailangan ginaguide sila kung left foot ba or right foot. At eto na ako. Yung isang guide namin dito is taga-video. And magaling silang mag-video at mag-picture. Tapos eto yan, nakita ko dito. And finally, natapos din yung Sumaging Cave. That was around mga 2 hours din yata na or 3. At sobrang napagod ako at nagutom. At imbes na kumain dun sa mga mahal na restaurants nila is, syempre, nagbaon tayo ng pansit canton, 3. At saka bumili ako ng itlog kasi may bilihan naman dun. May tindahan sa labas, medyo kailangan mo lang maglakad siguro mga 5 to 10 minutes away. Bumili ako ng tinapay at saka itlog. Itong pansit canton, dala ko to. Siyempre, prepared tayo sa lahat ng bagay. At dahil nga itong homestay na to is only 500 pesos a night per bed, per person. Meron na silang kitchen na pwede kang magluto.
So bigayan lang dito kasi may mga gumagamit din. Katulad yan, may ibang guests din na gumagamit. At good thing during this time, hindi naman marami yung nagluluto kasi yung iba din talaga kumakain sa labas. And eto, luto na tayo ng itlog. And bumalik ako doon sa homestay ko sa taas. At merong veranda doon at doon ako kumain ng pansit canton. With these experiences sa buhay ko, marami ka talagang malilearn. So masasabi mo na iba talaga yung experiences. Instead of you buying material things, kailangan experiences yung gastos mo sa pera mo instead of buying material things. Kasi sobrang lawak yung magiging life lessons mo. At marami kang matututunan sa buhay. At siguro you'll become a very good human being. After kong kumain, ito na yung may pa-bonfire, yung homestay. Dito lang sa labas mismo, may bonfire. Tapos yan yung mga taong yan. Yan din yung mga nasa homestay. Yung isang hindi ko napuntahan siguro yung parang pitik wine yata tawag nila doon. Nakalimutan ko talaga yun sa sobrang pagod ko after ng Sumaging Cave. Tapos kung kumain ng pansit canton, nakalimutan kong maglibot-libot ng gabi dun sa sa bayan nila para sa pitik wine. Soon, hopefully pag makabalik ako dun, gusto kong try din yung lahat ng best culture sa Sagada. Itong time na to, mga nasa 8 na yata to, 8:30 ng gabi, sobrang lamig na nito. At merong pa-bonfire. Ito, nag-share ako ng dala ko mga pagkain ng mga tao. Okay din makipag-socialize sa mga tao na hindi mo kakilala. And of course, kwento-kwento lang ng konti pero wag sobrang mag-share ng sobrang personal. One lang siguro mga experiences lang about the Sagada adventure. And this wraps up the second part of my Sagada tour. I will be uploading yung next part ng Sagada. So stay and watch this channel. Subscribe. This is a music channel, a adventure channel, food channel, lahat na. Thank you so much. And always remember to have a great life.